Hello guys. Dito ulit tayo sa sa project ko. Ito yung project natin na double A battery, no? Na gagawing power bank. So last time na nung binubuo ko na yung power bank, no? So last time 8 pieces lang yung battery ko kasi nga may mga nasirang battery, yung mga ngayon dahil gusto kong ma-maximize yung capacity ng gagawin kong project kasi nga naka-design siya dapat 12 yun eh. Kasi nga tatlo yung binili kong holder. So ngayon tinuloy ko, dinikit ko na rin yung isa pa. Ayan. So tinuloy ko siya. Tapos ang ginawa ko, bumili na lang ako ng another 4 pieces pa. Bumili na lang ako ng another 4 pieces para lang matuloy yun nga project na makumpleto siya para maging 12 volts ang capacity niya. So yan, bagong bili ko to. Ito kasi mga battery na to, ano lang to eh. Ayan, naka-store na lang siya dito sa storage. Yan, wala na siya masyadong use. Paminsan-minsan nagagamit siya. Since wala na siya masyadong pakinabang, naisipan ko siya gawa ng project na mas magiging useful siya. Pinagdikit-dikit ko na sila ng super glue at ayan. Tapos ginawa ko na rin na ito, ginawa ko ng series connection. So correction lang, no. Ang magiging outcome nito is 12 series and 3 parallel. So sandali, hindi pala. Bali, ang nangyari pala dito, series pala lahat ito. No? Meron akong apat yung series nito, tapos 3 series pa dito. Hindi ko na alam kung ano pang tawag dyan. Basta, series connection lahat pala. Wala palang parallel dito. Ayan, walang parallel. Puro series. So, 12 batteries to. Ang magiging outcome nito is ang battery ko kasi, ang capacity ng battery ko, 1.2 volts. So, aabot to ng more or less 15 volts pagka combined na siya sa series. Ayan. So, ngayon, simulan na natin gawin, no? Lagay natin yung mga battery. Ayan. So, ayan na. Nakalagay na yung mga battery niya. Ayan na siya. So, anong gagawin natin? Ang unang gusto kong ilagay dito sa project na to, sa battery pack na to, is yung on-off switch. Lalagyan ko siya ng on-off switch kasi syempre ayoko naman na once na uh, once na nag-connect na siya, kailangan meron siyang turn off at saka turn on button para hindi siya constant na umaandar at nagdi-discharge, para kahit papaano nako-conserve yung energy or yung power na meron tong mga battery na to. Kaya lalagyan natin siya nitong turn off button, turn on switch, turn off switch. Yan. Para kahit papaano may control tayo sa battery, sa storage. So, ang paglalagay nito, ayan, positive nung positive nitong battery, ayan.
positive nitong battery, i-connect natin sa positive ng switch. So ako, gumagamit ako ng mga gumagamit ako ng ganito, yung terminal, para maiwasan ko yung, kasi ayoko kasi na yung iba kasi gagawin nila, ihihinang nila to, isosolder nila to. Okay yun, kaya lang mas madali, at saka hindi na ako maghihinang. Ayoko maghihinang muna kasi syempre sayang yung kuryente, no, pag naghihinang ka. Tapos yung iba naman tinitape nila to, ine-electrical tape. Kaya lang mas para sa akin, kaysa mag-tape ako, gagamit na lang ako ng ganito. Mas neat siya tignan, mas maayos siya tignan. So ayan, no, i-connect ko lang. Kukonect lang natin yung, check natin kung na-close siya ng maayos. Nahigpitan ba siya ng maayos? Ayan, mahigpit na siya. Kukonect lang natin yung positive to positive nitong switch, no? Ayan. Ito, bali ang trabaho nito is para i-connect, no, para magkaroon ng contact yung dalawang magkaibang wire, no. Ayan. So yan na, nai-connect ko na yung positive ng switch. Ayan. So next naman is yung negative, no. Yung negative ilalagay ko dito sa kabila. So ayan. Nakalagay na yung positive and negative. So ang susunod natin, ano ang susunod? Ang susunod na ilalagay ko, no, meron na tayong battery, meron na tayong switch na magko-control sa kanya, no. Ang ilalagay ko na susunod is itong volt and ammeter. Digital volt and ammeter. So, ang purpose nito is para sa monitoring. Para malaman ko kung gaano pa karami ang laman ng battery at yung device na nakasaksak sa kanya, na nagko-consume sa kanya, gaano kalakas. So, sa madaling salita, gusto ko malaman, kaya ako ilalagay ito para ma-monitor ko to, no? Kung may laman pa or kalahati na lang ang laman niya. Tapos para malaman ko din kung halimbawa nagsaksak ako sa kanya, nag-charge ako sa kanya ng cellphone, gaano ba kalakas kumonsumo yung cellphone, ilang oras ba bago mapuno. So makikita ko yun dito, no? Magkakaroon ako ng idea. Kaya importante ito para sa monitoring. Ito yung volt and ammeter, no? So ito, inayos ko na yung wiring niya. Ayan. Kukonect ko na ngayon siya dito sa switch, no? Kukonect ko sila dito. Ayan. So ang gagawin ko, since hindi ko pa inilalagay ito sa negative, no? Hindi ko pa nilalagay ito sa negative. I-connect ko ito sa positive niya. No, pag dudugsungin ko to.
tayo ng isang uy, nakalayo siya. So ayan, nailagay ko na yung kukonek ko ngayon yung positive nito dito. So ito, pa-screw lang ako ng screw dito. Hindi ko na kailangan maghinang. Oh. May panghinang naman dito kasi magastos sa kuryente pag naghihinang eh. Mas matipid to. Kaya sa tingin ko mas okay ako dito. Ayan. So yung negative nitong switch i-connect natin dito sa connector. Ayan. Connector na lang. Nalimutan ko kung anong tawag dito eh. Ayan. Tapos ito yung positive. Ayan. Connect lang natin yan. Ayan, pumasok. Ayan yung pumasok. So ayan. So na-connect ko na yung switch, ayan. Switch tsaka yung voltmeter. So pagka in-on ko to, yun. Gumana na yung voltmeter niya. And dito sa voltmeter, ito yung sinasabi ko. So dinidisplay ng voltmeter kung ano yung meron itong battery na to. Ang sabi niya, meron daw siyang 15.3 volts. Ayan, yan yung nakalagay sa display. So ayan ang voltage na meron yung bali 12 na 1.2 batteries na pinagsama-sama ko. Nagpo-produce siya ng 15.3 volts. Ayan. And syempre, sa ganitong paraan, itong voltmeter na to, nagko-consume siya ng power, ng energy. Kaya importante na meron siyang ganito, switch, para pwede natin i-turn off. Ayan, pag hindi siya gagamitin, so masasave natin yung energy nito. Kasi kahit na ayan, pag inon natin to, kahit na maliit lang na energy, kumukonsumo pa rin to. Diba? Nagko-consume pa rin yan kahit papaano. So kung 12 hours or 20 hours mo siyang hindi gagamitin, importante na kung nakalagay itong mga battery, meron kang control, meron kang switch. Ayan. So, ayan na, nakalagay na. Gumagana na yung switch at saka yung voltmeter, yung pang monitor natin ng battery. And yung susunod na ilalagay natin is yung load. Siyempre, para gamitin natin tong 15.3 volts na to, kailangan natin ng saksakan. So, ito yung load. Ito, nabili ko to nung nakaraan, no? Hindi ko alam na magkakaroon ako ng gantong project. Pero, nakabili na ako nito. Bago pa ako mag-project ng ganito. And, ngayon, sakto ngayon, magagamit ko siya dito sa aking power bank. Kasi meron siyang USB socket. Yun ang kailangan ko dito. Yung USB socket niya. So, i-wire ko na siya ngayon. I-connect ko na siya dito sa power bank. So, ang mangyayari nito, yung negative ng socket, no, i-connect ko dito sa sa red wire ng
voltmeter ng load. Para sa load niya. Kukonek ko lang tong dalawang to. Actually, itong wiring ng voltmeter, yung pagwa-wire nito, nakita ko lang din sa YouTube paano ang pagwa-wire nito. Kasi medyo hindi normal ang wiring nito. Usually kasi pag sinabi mong red is positive and black is negative. Kaso sa kaso nitong voltmeter na to, hindi ganoon, no? Hindi siya nag-work na ganoon. So ito, hindi to para sa load niya, hindi siya considered na positive kahit red siya. Kaya i-connect ko siya dito sa negative ng load. Nakita ko lang din sa sa YouTube. Bago ko to ginawa, tinignan ko muna kung paano siya wina-wire. Yun nga yung turo, no? Na hindi siya positive. Ang polarity niya hindi positive. So, yan, na-connect ko na yung negative nung load, and kukonek ako ngayon sa positive nung battery, no? So saan yung positive ng battery? Dito. Naalala nyo yung kanina, ito kasi yung pinaka main ng battery, ito yung pinaka main. So kumunek tayo papunta sa switch. So considered ito, tong connection na to is ito yung positive, no? Hanggang dito sa continuation ng is considered positive. Yan. Di ba? Kasi dito yan positive to positive So positive pa rin yan. So dito tayo kukonect para sa load, no? Dito sa side na to. And siguro maganda dito sa side na to ako Ayan, para mas malinis ang connection. Okay. Dito ako kukonect. So ito, ayan, connected na. Ayan, na-connect na natin yung tatlo. Ayan. Tapos voltmeter, ayan. Tapos ito yung switch, no? So pagka tinurnan ko yung switch, try natin. Ayun. Nakita nyo, nag-on na yung dito sa USB. So, working na siya. Baligtad. So, ganyan ang magiging setup niya. Switch, tapos, sabi niya, 15.3 volts. So, testingin natin ngayon kung gumagana, kung tama yung pagkakakonect natin. Testingin natin yung amp niya. Nakita nyo, wala pa tayong sinasaksak na load, nagbawas na siya.
Kanina 15.3, ngayon 15.2. So, etong mga nakalagay na to dito sa battery is nagko-consume to. Kaya, dali, tumunog yung digital tester. Nakabukas pala. Kaya importante na may switch, no, para ma-turn off natin yung device pag hindi ginagamit. Kasi nakita nyo, nagko-consume siya ng battery. So, ayun. Kaya importante ito, itong switch na to. So, ngayon, meron na tayong battery, tapos meron na tayong saksakan. Makakapag-charge na, magagamit na natin ngayon to. So, power bank na siya. Power bank na siya. Gamitin natin, try natin, lagyan siya ng load, no? Ito yung aking mini fan, no? Saan ba ang saksakan nito? USB. Yan ang aking mini fan. So, i-try natin kung gumagana siya para malaman natin kung ilang amps din ang kinokonsume nitong maliit na fan na to. So, ayan. Kukonek ko na siya. Ayun. Naka-on pala. So, may switch to. Ayan. Okay, on natin. Yun, gumagana na yung electric fan, yung mini fan natin. So, nakita nyo kanina, from 15.2, bumaba yung voltage ng 14.9. Tapos, ang sabi niya, ito yung ampere niya, yung amp, 0.07 amp. So, maliit lang yung, ano niya, let's say, siguro sabihin na natin na, kung di ako nagkakamali, nasa 70 milliampere. No, mAh 70 mAh to ang ginagamit niya ngayon, no? Tapos meron tayong 14.9 14.8 volts. Nakita niyo bumababa siya. Kasi kino-consume niya yung laman ng battery, kaya bumababa yung volts, no? Hindi ko pa na try, hindi ko alam kung ano ang lowest voltage nito, para kasi syempre pagka palowbat na yung battery, yung voltage niya bababa na rin to. So sa ngayon hindi ko pa alam kung ano ang lowest voltage nitong battery na to. Kasi first time ko pa lang siya binuo na ganito. So yan, ngayon nakikita nyo, working na siya, no? Ito yung turn off switch niya. Pwede natin patayin dito yung power bank. Pag pinatay ko, mamamatay din yung load. So, ayun. So, okay na tong power bank. Ayan. Working na siya. Pwede na siya gamitin. Pero, ako, hindi pa rin ako satisfied dito. Hindi pa rin ako satisfied dito sa nagawa natin. Kasi ang gusto ko, i-improve tong setup na to, no? Kasi nakita nyo, marami siyang wire, ayan, tapos makalat siya, messy siya para gamitin. So gusto ko, ilalagay ko siya sa isang box o enclosure, no, para maging compact siya. Ilalagay ko siya sa isang box, no. Yan, para isang maliit na box lang siya. Pag binitbit, hindi siya ganito na maraming mga wiring or sabog-sabog. So aayusin ko pa to. I-improve pa natin tong setup na to. And nga pala, ayan, tatanong kayo, paano pagka naubos yung charge ng
paano ko pag naubos yung charge nito ng battery. So, syempre, pag wala ng charge yung mga battery, ayan, kailangan natin i-charge yan kasi rechargeable yan. And, para i-charge ko to, may dalawang paraan para ma-charge ko yung mga battery na to. No? Pwede akong gumamit ng module na i-connect ko dito. Pwede akong gumamit ng module para i-connect dito. Para magkaroon siya ng charger. Kagaya ng mga power bank. Diba? Halimbawa, itong power bank ko. Ay isa. Ayan. Ayan. Halimbawa, itong isang power bank. No? So, pagka nag-charge ako ng mga device, pag naubos to, i-charge ko lang din to. Dito, sasaksak ko dito yung charger niya, mag-charge na tong device. So, ito, sa kaso nito, wala pa siyang ganto, wala siyang charger. No? Pero pwede ko siya lagyan. Yung doon papasok yung module, no? Yung module na para pang-charge nito. Kaya lang pagka nilagyan ko siya ng charging module, kailangan ko na lagyan siya ng battery management system, yung BMS. Pero hindi pa ako ganun ka knowledgeable pagdating sa paglalagay ng BMS, at saka hindi rin ako sure kung pwede ko lagyan ng BMS yung mga gantong klaseng battery. No? Kasi ang alam ko sa BMS, usually na nilalagyan nila ng BMS, yung battery management system, is yung mga LiPo, lithium battery, LiPo battery. Yan. Ito kasi ano to nickel, no? Hindi ako sure kung merong BMS para sa mga gantong battery. So, mangyayari nito, pag na-lowbat ito, gagamitin ko yung regular charger, no? Yung Litokala na smart charger, i-charge ko sila lahat doon. So, yun ang mangyayari. So, madali naman tong kalagin, no? Kagaya ng ibang battery, pagka tatanggalin mo siya, ayan. So, tatanggalin mo, tapos ibabalik mo pag naka-charge na. So, madali naman. Pero titignan natin kung anong improvement yung magagawa natin sa future para dito. Kung pwede ko siyang, kung magagawa ko siyang lagyan ng module para hindi ko na siya binabaklas pag i-charge. I-charge ko siya dito directly. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa future. Pero sa ngayon, ang malinaw is working na tong DIY power bank natin kahit na medyo makalat siya, no? Nakita nyo, marami siyang wire na nakalabas, pero working na siya. Ayan. So, ayan. DIY AA battery power bank. Alright. Working na. And nakita nyo kanina, nilagyan ko ng load, no? And nalagyan ko na siya kanina ng load and gumagana na siya. Okay. Ang next na improvement na gagawin ko dito, abangan nyo, ilalagay ko to sa isang enclosure, no? Para hindi siya ganto. Para pag binitbit ko siya, hindi ko siya bibitbitin na ganto. No? Isang kagaya nito. Halimbawa, itong kahon na to, isang kahon lang siya. Tapos siguro, halimbawa, lalagay ko dito to, yung butas, nakabutas na ganyan. Ayan. So, hahanapan ko to ng paglalagyan ko. Ayun. Abangan niyo sa susunod. Alright? Yun ang susunod na improvement ng ating project power bank from AA batteries. Okay? Yan. It takes ilang seconds bago gumana to na mag-reach siya ng normal. Okay? Okay, hanggang sa muli. Until next time. Bye-bye.